Salamat, Panginoon, sa magandang umagang ito. Salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin at sa inyong patuloy na pagbibigay namin mga pangangailangan. Patuloy niyo po kami payapain, turuan na lagi magtiwala sa inyo at sa inyo lamang kamay na kumapit. Ang pananalig namin sa inyo, Panginoon, ay lalo niyo pong patibayin at sa mga panahon na kami nangangailangan na tumulong sa kapwa, bigyan niyo kami ng mapagmahal na puso. Ngayon, humihingi kami ng mensahe sa inyo, Panginoon, na bagay sa aming mga pangangailangan. Kayo po ang mangusap, kayo po ang aming marinig. Dalangin namin, may pasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Isaiah 58:7. Share your food with the hungry. Provide the poor wanderer with shelter. When you see the naked, clothe them. What hunger could do? Ano ba ang pwedeng magawa ng gutom sa mga nilalang? 2 Kings 6:24-30, ang eksena ay mayroong digmaan, dalawang kaharian ang naglalaban, dalawang hari, at ang mga tao ang sobrang apektado. Hindi nagtagal, tinipon ng hari ng Syria ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Pinaligiran, walang makalalabas, walang makapapasok. Samaria was on lockdown. Ganon talaga sa gyera, ubusan ng pagkain, ubusan ng lakas, patagalan kung sino ang magtatagal. Dahil dito'y nagkaroon ng taggutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak. Sobrang black market rate. At 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. So there was war, king versus king, government versus government. And like in many parts of history, it is the people who pay. Dalawang hari ang maglalabanan, dalawang gobyerno ang magyagera-gera, ang mga mamamayan ang siyang magbubuhat ng lahat ng pasanin. There was food shortage. Teknik nung araw yan. Pagka meron kang kalaban na city, meron siyang fortress, naliligiran siya ng mga pader, nasa isang bundok siya. Ang gagawin ng kalaban na sumasalaka ay paliligiran nito para walang makapasok na supplies. Walang makapasok na pagkain, walang makapasok na tubig kung pwedeng pigilan ng tubig. Kaya marami mga cities ginagawa nila kung saan merong bukal sa loob ng city mismo. At pagka naubos ang pagkain nila, manghihina sila. Pag nagkasakit sila, manghihina ang loob. Ang maunang kumurap, talo. So there was food shortage. And as usual, like in any war, the poorest and the weakest are the most affected. Minsan, nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." So, parang sinabi, "Government, help me." Kasi yung hari yung gobyerno. Sa ganyang mga panahon, kanino pa ba aasa yung mga mamamayan? Ba't ka ba nagbabayad ng buwis? Bakit ka nagsusuko ng mga personal liberties? Bakit ka nagsasubmit sa authority? Para yung gobyerno ay mangasiwa sa ikabubuti ng lahat. Kaya, gobyerno ang inaasahan mong gagawa ng paraan para bumuti ang lahat. After all, bakit ka magbabayad ng buwis kung gagamitin lang yung pera laban sa'yo? Bakit ka magsasubmit sa authority kung aapihin ka lang? At bakit ka naman magsusustento sa ganitong gobyerno na walang silbi? So sabi niya, "Mahal na hari, tulungan niyo ako. Hari kayo, dapat kayong tumulong sa akin. At kayo may kapangyarihang gawin yan." Sinabi niya, sabi ng hari, "Kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas." So in-expect ng hari ang hihingin sa kanya pagkain. Sabi, kung hindi ka binibigyan ng Diyos, ako pa ba makapagbigay sa'yo? Naguhugas kamay ang gobyerno. Pagka gusto nilang mangolekta ng buwis, pagka gusto nilang magpataw ng parusa, pag gusto nilang masunod, they invoke the divine rights of kings. That kings have rights from the divine to govern. Pero pag ganitong meron silang kailangan ibigay sa mga tao, sabi ng hari, Diyos na ang bahala sa'yo. So nakikita natin yung gravity of the situation. Tapos nagtanong yung hari, matapos ibaba yung expectation ng babae na, "O, kung pagkain ang hihingin mo, wala ako, ha?
kung ang Diyos hindi ka mabigyan, ako pa. Tapos sabi ng hari, ano bang problema mo? Sumisigaw siya mula doon sa taas ng pader patungo sa mga mamamayan na nasa baba at sa kabila ng pader yung army na nakapaligid sa kanila. Ano bang problema mo? Tanong ng hari sa kanya. So he scaled down the expectations and then asked his question. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ng babaeng ito na katabi ko, itong si Kumare, na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas, ang anak naman niya, ang kakainin namin. Kaya naman po, niluto namin ang aking anak at kinain. Nanghingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay. Can you imagine the gravity of the situation? May mga ina na nabalitaan tayo na natabunan sila ng mga guho ng lindol. Meron siyang sanggol na daladala. Sinusugatan niya ng mga basag na salamin ng kanyang dibdib para yun ang masipsip ng kanyang anak imbes gatas. Tapos ito, yung dalawang inang ito, huy, kainin natin mga anak natin. O sige, anong putahe? So niluto na yung isa, nakain na nila at kinabukasan, kakain na uli sila. Itinago naman itong woman number 2 ang kanyang anak. Dahil sa gutom, nawala sila sa sarili. Very biological, very natural yung maging ina, maging magulang to protect. Pero pag labis na ang yung gutom, merong mas mababang biological need na pwedeng gusto maghari sa iyong buhay, survival. So dahil sa gutom, nawala sila sa sarili. Pero nung mabusog, nagbalik ang ulirat nung isa. At least nung isa. Kasi nabusog na eh. Tumama na siguro ang kanyang bodily chemistry. Nakapag-isip-isip na siya, itinago na niya ang kanyang anak. Tumino na nung nabusog. Kaya lang yung isa, yung anak niya ang unang naluto. Hunger could impair good judgment. Kaya hindi marapat na dali-dali ka nang huhusga ng isang taong gutom, ng isang taong labis at matindi ang pangangailangan. Hunger could dehumanize people. That is why hunger should be avoided, minimized, eliminated if possible. And at our personal level, avoid going hungry. Kahit sa pang-araw-araw na buhay, yung gutom ka lang, umiinit ang ulo mo eh. Bilis kayo mag-away ng kasama mo sa bahay, ng asawa mo, kaibigan mo, dahil ang gutom. Avoid going hungry. Nung panahon ni Joseph, na anak ni Jacob, na siya ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno ng Ehipto, na naginip ang Pharaoh, hindi niya mabigyan ng kahulugan. 7 bakang matataba, pagkatapos 7 bakang payat. Ipinatawag si Joseph, binigyan niya ng kahulugan ng panaginip. Sabi niya, yung pong 7 bakang matataba na nanginginain sa gilid ng ilog, ibig sabihin, daranas ang Ehipto ng 7 taon ng sagana. Pero may kasunod na 7 taon ng tagutom, tagsalat. Genesis 41:30-36. Ang kasunod naman ito ay 7 taon ng tagutom. At ang payo ni Joseph, mag-ipon po, dear Pharaoh, mag-imbak. Samantalahin ang panahon ng kasaganaan, gumawa ng napakagiting na policy to collect and save grain dahil yung 7 bakang payatot ang kasunod, 7 taon ng taghirap. Matutuyo ang lupa, no agriculture, there will be hunger. So dapat mag-impok sa panahon ng kasaganaan. At sabi ni Joseph, ang maiipong pagkain na ilalaan para sa 7 taon ng taggutom. Here we see na bago naman nagkaroon ng taggutom, meron muna ang plenty. Kaya dapat ang tao, pag panahon ng plenty, marunong mag-ipon. Hindi yung iniisip agad, bumili ng latest gadget, bumili ng latest damit, mag-party dito, mag-party doon, lakad dito, lakad doon. Kumisan kaya ka binaybigyan ng pagkakataong mag-impok ay para mahanda ka sa mga darating na pangangailangan. Dapat marunong ang tao. Kasi ang Diyos, hindi naman siya uninformed sa mathematics. So pag may computation ng Diyos, laging tama. So pag may ibinibigay na marami, hindi yun sobra. May paglalaanan yun. May ilalaan o may pagbibigyan ka
hindi sobra kasi marunong ang Diyos na mag-compute. But very, very importantly, brothers and sisters, avoid going hungry, plant food. Yan naman ay totoong plant, yan na may investment, yan na may kailangan marunong tayo magtanim para may anihin. Kahit magagandang gawa sa kapwa, para kung mga ilangan ka naman ng tulong ng iba, may tumulong naman sa iyo dahil na itawid mo sila sa hirap, buhay pa sila ngayon, malamang namang itawid ka naman nila sa pwedeng dumating na hirap sa buhay mo. Earn purchasing currency. Bakit ba nagtatrabaho ang tao? Para sumweldo. Aanin niya yung sweldo niya para may pambili siya ng mga kailangan niya. So people must have products to sell. Or at least you must have marketable skills. Kung hindi ka nagpo-produce ng mga paninda, yun namang galing mo, yung husay mo, ibebenta mo ang yung oras ng trabaho para maging pera yon. Skills and services to sell, that is what we should all have. So, ano yun? Wala kang ginagawang produkto, wala kang itinitinda, wala kang skill, wala kang services. Ganda lang? Ine-expect mo buhayin ka ng mundo dahil lang maganda ka? O relasyon lang, bubuhayin ka dahil kapatid ka, dahil anak ka, dahil magulang ka, dahil kapitbahay ka? Yun lang, wala ka na ibang ginawang mabuti sa kanila? Kaya normal na tayo'y nagtataguyod ng mga miyembro ng ating pamilya kasi once upon a time, may naaalala tayong panahon ng kabutihan nila sa atin. Pinagsamahan nating maganda, naitanim nila sa atin, nagawa nilang mabuti. So pagdating ng panahon na nangangailangan sila, madali sa puso natin magbigay kasi may nahuhugot tayo mga gunita ng kabutihan nila sa atin, ng pagtulong nila sa atin. Pero yung wala kang malang mahugot, wala kang maalalang ginawa niyang mabuti sa'yo, wala talaga siyang nagawa. So pakakainin mo siya, pakakainin mo naging asawa niya, pakakainin mo naging anak niya, dahil lang kapatid mo siya. Pero wala naman talaga siyang nagawa, wala siyang ginagawa. Ano yun? Ganda lang. Dapat meron tayong tanim para meron tayong anihin. And the family seems to be the most natural place for these things and these exchanges and this support system to happen because everybody is expected to contribute towards everybody else's well-being. Pero yung wala kang contribution tapos umaasa ka, buhayin mo ko dahil kapatid mo ko, yun lang, dahil lang doon, dapat ang tao mag-isip. Magtanim para umani. So you plant food, you earn currency, and you save currency. Binibigyan ka lang, ubus-ubus biyaya ka, tapos bukas hihingi ka na naman. Dapat pahabain mo yung panahon na pwedeng may available ka na nakatago dyan, nakaipit-ipit, para hindi ka lagi manghihingi. Save currency. And on a practical level, always stock up on food, on medicines and basic necessities. Kasi hindi mo alam. In peaceful times, in troubled times, mabuting may nakaimbak. Who can be secure? Who can feel secure? Yung maraming tanim, yung maraming ginagawa, yung maraming skills. Tulad nitong ideal woman na binabanggit-banggit lagi sa Proverbs 31:13-26. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. So isang ideal na babaeng magaling magtrabaho, magaling mag-trade. She considers a field and buys it, investment. Out of her earnings, she plants a vineyard. So yung ipangtatanim niya, kinita na niya sa iba niyang ginagawa. So ang pera napapaikot niya. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. So isa siyang babaeng malakas ang braso, ang bisig, mahilig magtrabaho, malakas ang katawan. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. You see, she is full of wisdom. She doesn't only trade, she sees that it will have profit. Hindi lugi. Marunong siyang tumantya, marunong siyang mag-timing, marunong siyang mag-isip kung paano palalagoy ng negosyo at hindi siya nauubusan ng langis sa gabi. Organize siya. Hindi yung nagigisa siya ngayon, ay may bawang, tapos sumasagitsit ng mantika, ay wala palang sibuyas. Anak, takbo sa tindahan, bili ng isang sibuyas. Ay wala pala tayong asin. Kulang-kulang. Di balik kung talaga walang pambili eh. Pero yung may pambili, tas kulang-kulang. Ibig sabihin lang ng burara.
So, her lamp does not go out at night. Hindi yung sa kalagitnaan ng pagluluto niya, ay walang gas. Nahilaw na ang sinaing kasi bibili pa ng gas. Hindi ba pwedeng may extra tank? 3 nga ang eyebrow eh. Tapos tangkay wala. Hindi ba pwedeng may extra? Para hindi tayo miserable. Kalagitnaan ng gabi, naubusan ng gas, sarado na mga tindahan, hindi ka na ngayon makapagluto. Ang itlog natin nga anak, malasado. Organized. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. So marunong siya mag-weave, marunong siya mag-crochet, marunong siya magtating, marunong siya na manulse, maghilbana, marunong siyang gumawa ng mga butas ng butones, marunong siyang gumawa ng mga ohales, etc., etc. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. What's more, ang babaeng itong mahilig gumawa ng pera, mahilig din mamigay. Mahilig din mag-charity. Hindi yung puro pera, puro pera, puro pera, puro pasok. Marunong siya magbigay sa tamang panahon at sa nangangailangan. She's full of love and charity. And she's helping others. Your best investment is your investment in people. Yung mga tinulungan mo, minahal mo, inibig mo, hindi lahat yan tatanaw, pero hindi ka masisiro. Napaka-importante. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Pag tag-ginaw, wala siyang worry. Kumpleto sila ng mga pangginaw at dekalidad ng mga pangginaw. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. Ang dami niyang paninda. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Sabi na ibang version, she is secure about the future. Hindi siya nagwo-worry about needs, about this, about that, kasi marami siyang ginawa para mag-impok, para kumita, at meron siyang nakaimbak ng mga pangangailangan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, save, keep food and other basic necessities in your house. Hindi tatakbo ka yung may kailangan. Paano kung sarado? Lalo sa ating bansa, ang daming disaster na dumadating. Isa tayo sa mga pinaka-prone to the effects of climate change. So for disasters like storms, earthquakes, volcanic eruptions, meron tayong 28 active na bulkan. And for disasters like epidemics, kung minsan nagkakaroon ng partial or full paralysis of the economy, nalalagot ang mga kuryente, nawawalan ng water supply, gumuguho ang mga tulay, walang food supply, and sometimes there will be public and health services disruption. There could even be a breakdown of law and order when people grow hungry, when people become desperate. Dapat ang tao handa. May inimpok, may itinabi. Survive the initial blow or the initial shock. Hindi naman yung lumindol, unang nalaglag pa lang na hollow blocks, patay ka na. Tapos nawala ng supply ng pagkain, one day pa lang wala ka na. Yung next meal, wala na. Survive the initial and even the prolonged disruption of civilization. Kasi pag kami mga ganito, mga suliranin, syempre, minsan nagsasara ang mga bangko, hindi mo rin mai-withdraw ang pera mo, dapat meron ka namang pete ka sa bahay man lang. Nagsasara ang mga palengke, nagsasara ang mga butika, paano yung maintenance medicine mo, wala ka malang nakatabi. One day pa lang nakasara ang butika, yung alta pressure mo, nandun na sa kisame. Kasama na doon yung worry, syempre. Diba? Pero kung may nakaimba ka dyan, she can laugh at the days to come. Sabi mo, ay naku, kahit 3 buwan, pwede. Kasi meron ka nakatabi. Yun naman ay kung may pambili. Kung wala talagang wala, wala tayong magagawa dyan. Ang sinasabi natin, kaya mo naman pero disorganized lang. Dapat ang tao may ganon. Have a stock of food, water, medicine, supplies, and in various places if possible. Kung may bahay ka dito sa syudad, kung may bahay kayo doon sa probinsya, pareho mong lagyan. Kasi kung minsan nagla-lockdown ng mga syudad, o di umakyat ka sa mga puno, tumawid ka, pupunta kang probinsya, meron ka pa rin doon na may natira. Kung mayroon, hindi natin pinipilit kung wala. Ang problema, kung meron, tas wala ka pa ring paghahanda. Noong panahon ng Hapon,
Ang nagutom lang naman ng sobra-sobra, yung mga nandito sa Maynila sa mga malalaking city. Kasi puro tao, wala namang bukid. Pero sa mga taga-probinsya, hindi namang naging ganun ang effect ng tagutom. Kasi kahit naman damo sa pilapil, pwede mong kainin. Social pa nga ngayon yun Diba? Yung mga damo-damo dyan na kinakain mo, yun ang uso. So, paghandaan ng ganito mga bagay. Spread your investment and your storage as you do not know where prosperity might sprout or disaster might fall. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working on the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce. Sinasabi, hindi mo naman alam kung alin sa investment mo talagang kikita, alin sa ginawa mo ang talagang magbubunga, so medyo dagdagan mo, spread out. Don't put all of your eggs in one basket kasi hindi mo naman sure. After your study, after taking calculated risks, spread it out a bit para mesa man at isa ang paa, di ba madaling matumba? Dalawa, tutumba pa rin. Pero kung tatlo, matibay-tibay na, kung apat ang tibay. So dapat ganun yung mga support systems mo sa iyong buhay. Balik kwento doon sa dalawang babaeng nagluto at hindi ito cooking class. Nang marinig ito ng hari na yung pala kinain nila yung mga anak nila, pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sackcloth, yung magaspang na tela, ay sinusuot ng mga tao yun when they are mourning, when they are sad, pagka sila ay nagluluksa. Yung hari, inner garment pala niya, may kingly robes pa rin siya, pero yun ang loob. Pero dahil pinilas niya sa tindi ng kanyang naramdaman na emosyon, lumabas na yung hari din naman pala ay nagluluksa. And we hope na hindi siya nagluluho doon sa palasyo habang nagugutom ang mga mamamayan. One time, I visited an old palace in Korea. And whenever I visit a place, I always make it a point that my guide is very, very educated on anthropology or history. So, hindi lang yung papakita sa yung magagandang view, kundi alam niya ang mga kasaysayan. As we were making a turn in one of the stairs in this palace that had become a museum, may nakita kong parang maliit na dining set, may mga gamit para pagkain, na wala namang pumapansin, daan at daan lang ang tao. Sabi ko, ano to? Sabi niya, yan, ang hapagkainan, inipon lang dyan, dahil museum, nitong napakadakilang hari namin na umimbento namin mga alpabeto. Kasi sila noon, nasa shadow ng China, yung hari gumawa ng sarili mga letra ng Koreano. So paano nyo malalaman kung alin ang Hapon, alin ang Inchik at alin ang Koreano? Yung Koreano maraming bilog. Puro bilog. So yun ang inimbento ng haring ito. So kung anong significant dyan sa dining table na yan, ba't nasa museum? Ang hari na yan, sabi niya, makikita mo sa mesa niya ang kalagayan ng buong bansa. Paano yun? Pag may rice shortage, konti din ang rice niya. Kahit pwedeng kumuha ang palasyo na maraming rice. Pag may chicken shortage, ang chicken niya kapraso lang din. Kuko. No? At ganun ang buong palasyo. Walang kakain ng marami habang ang mamamayan ay gutom. So lahat ng kanyang mga ministro, lahat ng kanyang opisyales, sisikaping payamanin ang bayan para sila man makakain ng masarap. Galing na hari, di ba? Husay. Wow, I like this king. Na pagka taghirap ang bayan, ramdam sa mesa niya, hindi yung siya insulated from the truth and what's happening among the people. So itong haring ito, apparently, nagluluksa din siya sa kanyang kalooban, so hindi naman niya hiniwalay ang sarili niya, kahit afford naman nila na sila may kainin at yung mga mamamayan ay wala. Tulad din ng mga Laurel noong panahon ng Hapon. Alam niya naman si Laurel, inassign na biglang maging presidente dito dahil umalis si Quezon. So siya ang humarap sa mga Hapones. Ano magagawa mo? Makakalaban ka ba? Nasakop na nga tayo. So sila nandun sa Malacanang. Ang tawag nga nila, puppet president. Pero maraming paninindigan si President Laurel. At isa doon, tinatanggihan nila ang lahat ng ipinapadala ng mga Hapon na pagkain. Nagpapadala sa Malacanang, mga delata, kahit pa nga yung mga PX galing Amerikang nasamsam ng mga Hapon, mga pagkain pinapadala sa Malacanang, the Laurels refused this. Sabi ni Laurel, hindi kami kakain ng masarap dahil nagugutom ang bayan. Hindi kami
hiwalay sa bayan. Kami ay bayan din. Kaya mga laurel na matatanda, hindi nyo mapapakain ngayon ng munggo. Sawang-sawa sila sa munggo. Kasi ang kinakain nila lagi, munggo. Pero nutritious naman yung munggo. Kahit hindi Biyernes, munggo. Pero gano'n ang mga leader, no? Hindi mo hinihiwalay, nararamdaman mo, tumutulong ka, meron ka man mga ginhawa, pero nagsishare ka rin ng yung mga ginhawa. Itong haring to, sabi niya, alam mo, siguro wala talaga siyang magagawa. Kasi sabi niya, kung pagkain ang hingin mo sa akin, kung hindi ka mabigyan ng Diyos, wala rin ako maibibigay sa iyo. And then napatunayan yon dahil nung sinira niya ang kanyang damit, nagluluksa siya doon sa loob. Kings, governors and administrators, leaders and elders should lead well for the sake of the people. And as much as possible, reign in peace. Bakit ang bayan na ito ay nagugutom? Kasi ang hari nila was at war with another hari. So kung ikaw ang tatay, huwag kang makipag-away sa mga ibang tatay kasi magdurusa rin ang anak mo. Kung ikaw ang magulang, ikaw ang head ng isang kumpanya, ikaw ang manager, ikaw ang leader, makipagmabutihan ka as much as possible kasi ang makikinabang ay mga taong pinangungunahan mo. Pero kung nag-fail ka in diplomacy and you go to war, your people will suffer. Katulad din ng mga ibang magulang na napakaraming kalaban, napakaraming kaaway, napakaraming kinitikis, anak din nila nagdurusa. Si J.D. Drilon Jr., in his book, Bit of Life, one word per line, giyera sa Korea, nandun siya sa foxhole kasama ng maraming mga ibang Pilipino, naalala niya at isinulat niya later, sabi niya, we are at war because elsewhere, our leaders failed to make the peace. Isang sundalo na Makata rin. Sabi niya, nasa giyera kami, nasa foxhole na ganito, kasi ang mga leaders ng dalawa naming mga bansa, nabigo, na bumuo ng kapayapaan. So kami nandito, frontline. Whenever you could, make friends with people because it will benefit the people you lead. And whenever you could, avoid making enemies because it will affect the people you lead. Kaya sa padre pamilya ka, kaya sa manager ka, kaya company president ka, pananagutan natin lahat ng tao nasa ilalim natin, kaya dapat maayos ang pamamahala. Produce food surplus. Produce goodwill and goodwill investments. Hindi nakalista sa mga investments yung goodwill pero napakalaking investment yung goodwill. Yung gumagawa ka ng mabuti, babalik at babalik because the universe runs in perfect balance. Lahat ng ipinasok mong kabutihan, babalik sa iyong kabutihan. So share, give food to the hungry. And remember this, a hungry neighbor is a dangerous neighbor. Kaya kung may kaya ka, nando ka sa probinsya, kayong pinakamayaman doon, produce mga livelihood projects. Make the people productive. Para sa ikabubuti nila at sa iyo rin. Kasi pag nagutom yan, nanakawang ka rin. Baka patayin ka pa. Ang ikinabubuti ng buong kapaligiran ay ikabubuti mo rin. Because no man is an island. You pollute the environment. Di lahat tayo apektado dahil nandito ka rin sa planetang ito. And Jesus' basic ministry and teaching is feed the hungry. Yan ang katuroan ni Jesus. Nung nagkaroon ng tagutom nung first century, Acts 11:27-30, nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag sa mga naroroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na nananirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Look, the prophet talked about a universal suffering that was about to happen because of some natural reasons. Pero ang ginawa ng mga mananampalataya, hindi sila nag-hoard, kundi nagpadala ng tulong. May need sila, pero mas grabe ang need nung iba. So according to their capacity, nagpadala sila ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. In fact, it could be your work of saving others that could save you and your family. Ang pagtulong na ginagawa mo sa iyong kapwa ay isa lamang pagtatanim na magbubunga ng ikabubuti mo rin. Na
Nawa, hindi lang natin ginagawa para tayo umani ng mabuti, pero yun naman hindi masamang reason. Although may higher reason na gumagawa ka lang ng mabuti dahil mabuti ang kalooban mo, pero hindi naman masamang gumagawa ka ng mabuti para may mabuti rin mangyari sa iyo. It's not bad. It's investing in the universe that runs in perfect balance. Because in the scheme of things, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly try to keep for yourself. Kahit si Jesus sinabi yon, those who will love their life will lose it, and those who will lose their life will find it. Maraming ironies ang buhay because you reach the east by sailing west. You receive by giving. You live by dying. Mahalaga mga prinsipyo na pag nagdugtong sa isang circle, that's the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the description of the Lord Himself. Matthew 25:31-40, yung lagi nating binabalik-balikan na kwento, tinipon ng Diyos sa mga tao, hiniwala yung mga gagantimpalaan sa paparusahan. Halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, sabi ng anak. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang ihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Maaari yung mga tinatawag na paraiso, langit, kaligtasan, etc. Sabi ng anak, halika kayo, tanggapin nyo para ito sa inyo. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Nauuhaw at inyong pinainom. Isang dayuhan at inyong pinatuloy. Hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. At ako magsusukli. This is faith. So they were saved because of what they did. And they did that because they believed in the basic teaching of God, goodness to other people. Faith in action. Faith saves. Hindi lang faith sa doktrina. Hindi lang faith sa formula ng salvation. Faith sa tinuturo ni Jesus na gumawa ka ng mabuti. Kasi alam niyo ba, kailangan mo ng faith para ka gumawa ng mabuti? Dahil maraming panahon, yung ibibigay mo, kailangan mo rin eh. Yung kabutihan mo, ikaw mismo nangangailangan na ikaw muna ang tumanggap. So it takes faith in God, in the truth that God says, in the power of God. It is that kind of faith that will move you to do good, even though the reasons outside and near you tell you that you must be selfish. Faith yun. Faith in action. Crisis brings out heroes. Noong mga bata pa kami mga taga Los Baños ang tatay ko, taga Bulacan naman ang nanay ko. Pero nasa Los Baños kami, lagi kaming nadala ng tatay ko sa mga kamag-anak niya sa Cabuyao, Laguna. Kami mga taga Los Baños. Ang mga apelyido ng mga taga Cabuyao, De Juras, kasi yan ang line ng nanay ng tatay ko. At meron doon isang matanda na lagi kami nagmamano, lagi nagkukwento mga tatay ko at nanay ko tungkol kay Lelong Tura. Hero, si Lelong Tura. So, bata pa kami, hero na siya. Dahil pala nung giyera, nung matatapos na ang giyera at ang mamatid sa Cabuyao ay na-liberate na mula sa Hapon, nagkaroon na ng semblance of peace. Lahat ngayon ng mga tao, especially mga kamag-anak sa ibang lugar na under the Hapon pa, tumakas sa mga lugar nila at nagpuntahan doon sa lugar na yon at doon nanirahan kasi wala na doong Hapon. Pero wala naman silang bit-bit. So, puro sila pakainin. At ito daw si Lelong Tura, palibas at may mga bukid, ang haba-haba ng mesa ng mga kumakain sa kanyang bakuran, kung magsaing ay talya-talyasi, kung magpakain ng tao ay kutakot-takot. Kaya nang tinatanong ng mga magulang ko, dahil nagpunta rin sila doon para takasan yung mga Hapon. It was not very long, but who knew how it would end and when? Pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa yung pangalan niya dahil nagpakain siya at kasama yung mga magulang ko sa pinakain niya nung panahon ng Hapon. So, ipinapaalala sa amin yun. Dapat kayo mga magulang, inasabi sa mga anak nyo, anak, may utang na loob tayo sa ganong kamag-anak natin, na tinulungan tayo ni ganon, tinulungan tayo ni ganon, para marunong silang tumanaw. Marami mga pamilya hindi marunong tumanaw. Tinulungan mo, ginawa mo na mabuti, hindi alam ng mga anak, hindi lang kinukwento. So, nilalampas-lampasan ka lang ng mga bata, baliwala sa kanila na
ikaw pala ang nagdugtong sa kanilang mga pangangailangan, may bayad din yun because the universe runs in perfect balance. Pag hindi ka nagbayad ng kusa, sisingilin ka ng universe. But crisis brings out heroes and villains. Katulad nung immediately after the war, kasi bata pa ako, umabot ako sa ganyang mga kwento. May mga pamilya, makapili yung mga yan, noong panahon ng hapon, nagturo yan ng mga gerilya. Tanda pa ng mga tao kasi panahon dapat ng kabayanihan, naging kontrabida ka. Yung mga panahon ng pangangailangan, naging hoarder ka instead of a sharer. Nagsamantala ka pa, nagtaas ka ng presyo. Ano po? Face mask, 3,000 pesos. Sure kayo? Lilipas din ang crisis na ito, ha? Tandaan niyo yung pinagkakakuha niyo sa buhay na yan. Diba? Dahil may balik yan, nagsasamantala ka sa pangangailangan ng kapwa. Nothing is permanent, not even a crisis. Kahit ang pinakamalakas na bagyo, nauubusan din ng tubig. Walang nagtatagal. Tandaan natin na pag lumipas ang panahon ng pangangailangan, anong gunita ang iniwan natin tungkol sa ating pagkatao, tungkol sa ating behavior, at lalo na tungkol sa ating pagiging followers ni Jesus. Let the peace of God, let the love of God reign in your heart in moments of hardship. Right now, the planet is going through a great challenge, pero napakarami ng pinagdaanan ng planetang ito. Idalangin natin sa Panginoon kung paano tayo magiging liwanag, paano tayo magiging extension of God's love, kung paano tayo magiging creative in helping. Let moments of crisis bring out the Jesus in us and the best in us. Sabi sa Isaiah 58:7, share your food with the hungry. Provide the poor wanderer with shelter. At napakahalaga, when you see the naked, clothe them. At sabi ni Jesus, when you do that to them, you do it to me. And when you do it to me, you do it to you, because I'm going to repay. Mag-ingat tayo na hindi makapagparami pa ng ganyang mga nakakahawang mga virus. Pero yung mga naging biktima niyan, we can think of ways to help without having to endanger ourselves physically needlessly. Sabi ni Jesus, I was a wanderer and you gave me shelter. Hindi ba ganun din yun? I was hungry and you fed me. I was naked and you clothed me. It's very important in these difficult moments na pairali natin ang Espiritu ng Diyos sa ating puso at mag-isip tayo kung paano makakatulong. Hindi lang kung paano ililigtas ang mga sarili natin, although that is primary and that is needed. Hindi mo naman kailangang ilagay sa panghanib ang sarili mo para ka maging helpful Dahil alam naman natin ang mga paraan para maging maingat. But think of ways how you can help. And one of that is not to become part of the problem. Maging maingat tayo para hindi na tayo magkaroon ng sakit, para hindi na tayo maging alagain. At baligtad doon, makakapag-alaga pa tayo ng iba. Maghanda-handa. Kailangan meron kang mga konting provisions. Baka dahil sa mga trading disruptions, sa mga lockdown ng mga syudad, ng mga bansa, may mga supplies na hindi laging dumating on time, kapusin. So magtabi ka ng konti para hindi ka laging needy, pero huwag ka naman sobrang mag-panic buying dahil wala nang mabibili ang iba. Magkakaroon ng artificial shortage. At kaya magkakaroon ng problema dahil sa mga maraming pera na kung makabili ang dami binibili. Yung kailangan mo lang para to tide you over. Pag nagkaroon ng problema sa lipunan dahil kulang ang mga deliveries, kulang ang trading, kulang ang import-export, try to survive 1, 2, 3 months. Yung initial na difficult period, kasi after that, people will find a way to make things better. That's how resilient humanity is with the help of God. But survive the initial shocks. Huwag kang maging problem agad dahil wala kang paghahanda kahit ano pa man. And it's useless to be afraid needlessly. Do what is practical, do what is intelligent, be prayerful, and think of ways how you can help. Proverbs 6:6-8. Lazy people should watch what the ants do and learn from them. Ants have no ruler, no boss, and no leader. But in the summer, ants gather all their food and save it. So when the winter comes, there is plenty to eat. Kawawa naman tong dalawang babae na kailangan magluto ng isang bata. Dalangin natin na hindi dumating sa ganun ng sino man dito o sa ibang lugar. At magagawa natin yan when we prevent hunger to take the better part of us. Not only by
having food for ourselves, but by feeding the hungry neighbor, the naked neighbor, the sick neighbor. Kasi sabi ni Jesus, ako rin yun. Ang ginagawa niyo sa mga ganyan ay ginagawa niyo sa akin. Ang nagiging pagkukulang niyo sa mga ganyan ay pagkukulang niyo rin sa akin. If crisis comes, be gracious and kind as much as God allows you. And if crisis does not come at all, then be doubly grateful and be doubly happy. Pero maganda handa. Handa physically, emotionally, materially, spiritually. Para tayo matibay at nang sa gayon maging part of the solution. Father, we thank you na magpahanggang sa sandaling ito, patuloy kayo nag-iingat sa amin, patuloy kayo, Panginoon, na nagbibigay namin mga kailangan. Ang dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng malinaw na isip kung paano kami magiging part of the solution, kung paano namin maiiwas sa kami maging part of the problem. At kung sakasakali mang hindi na iwasan, that some of us may become more challenged than others, turuan mo kami, Lord, na magtulong-tulong, magmahalan, mag-ibigan, at magbigayan. Ihanda mo kami, Panginoon, na maging instruments of your blessing to many more people. Pagbulay-bulayan natin kung anong kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay sa ganito mga panahon.